so happy you won the CEO position of Apex. I'm sure pahiyang-pahiya si Morgana kanina. Hindi siya natalo, first runner-up siya. Oh, talo pa rin yun. Di pa rin siya CEO. Bastos ka, ha? May tumulak lang naman sa'yo, kaya alam kong hindi mo yun sinasadya. It says here that Claire's a diabetic. Pero control naman po tayo kasi nagbe-maintenance po siya. Mas mataas yung chance niya na magka-stroke siya. That's why she needs to be operated as soon as possible. Zoe's right. Surgery is risky, but we need to take action now to save Claire's life. See? I'm better. Masama ba loob mo kasi mas pinanigan ni RJ si Zoe? Alam niyo po ba, ex pala siya ni Totoy. Talaga? Kailangan ka namin operahan as soon as possible so that we can stop the bleeding in your brain. Ibig sabihin ba nun, kakalbuhin ako, tapos bibiyakin na lang yung ulo ko? Nandito raw po yung ex-girlfriend ni Doc RJ from Cebu. Anong ginagawa niya dito sa Apex? Naka-confine daw. Naging kayo ni RJ, right? Hindi. Oh, Bukas na nakaschedule yung OR ni Miss Claire. And right now, I don't think na yun yung dapat gawin. Masasolve nun yung hypertensive bleeding niya pero hindi yung root cause. Eh, kanina lang kayo nagkakilala. Friend na agad? Talaga? Hindi mo pa kilala kung sino siya? Hindi. Sino ba siya? Siya ang ex ni RJ. Kung buhay pa yung asawa ni RJ, I'm sure pinagtatampal na niya yung pagmumukha mo. From what I heard, she was a wanted criminal when she died. Bawiin mo yung sinabi mo! Claire? Oh my God! Ate Giselle! You look so good! Look at you! Alam mo, buti nagkita tayo kasi nabanggit sa akin ni Obeng na nandito ka nga daw sa ospital. Excuse me, Giselle? Bakit pa panay ang pasyal mo rito sa Apex? You don't have any business here anymore. Oh, unless nag-a-apply ka sa security or maintenance department because I heard there's an opening there. Excuse me. My brother is the CEO. And I, being the former CEO, am here to endorse a few matters to him. Okay? Anyway, kaya lang ako lumapit sa inyo kasi narinig ko pinag-uusapan ninyo si Moira. Bakit ba kayo nag-aaksaya ng panahong pag-usapan ng isang taong naaagnas na? So, you know Moira. Of course! You know, how does she look like? I wanna know, kasi sa kanya napunta si RJ nung naghiwalay kami. You wanna know how she looks like? Yeah. Medyo pangit. But, tingnan mo siya. She looks exactly like Moira. Parang silang twins. Oh. Pero alam mo, tama ka. Namatay nga si Moira na kriminal siya. I knew it. Can you stop talking about my sister that way? Hindi porket magkamukha kami, eh pareho na rin kami ng ugali. I'm much better than her. In her dreams. Huwag ka maniwala dyan. Pareho silang masama ang ugali. I wanna know everything. Anyway, ang tagal na natin hindi nagkita. Come on, let's catch up! So what dami kong happened? kwenta. What happened to you after that time? RJ, kinakabahan ako. Bakit naman? Nandito naman kami. Nandito ako. Talaga? Hindi ka alis sa tabi ko? I promise. I'll be right beside you. Thank you, RJ. Tara na. Hatid na kita sa kwarto mo. Let's go. Ang landi naman ng Claire na yan. Dinaig pa si Lynette. Oh, ma'am. Kala ko ba hindi ka na-affected? Si ma'am, in denial din to eh.
Nurse Ivan. Ay, Dok. Si Miss Claire. Nasa kwarto na po siya, Dok. Bakit po? Kasi Nurse Ivan, may pakiramdam kasi ako na masyadong maaga para operahan si Ma'am Claire kaso wala naman akong evidence para ma-prove ko yung statement ko kay tatay. Ayun, sakto, Dok. Nandun pa siya sa room niya. Ito nga ako, dadalhin ko yung mga gamot niya. Alam ko na. Thank you. Dok, yung gamot! Anong dadalhin ko dun sa room? Okay ka na. Medyo kinakabahan. Pero, asan si RJ? Kasi sabi niya, nasa tabi ko lang siya full time. I was just prepping, pero padating na rin yun. Zoe! Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na nga! Zoe, hindi niyo na kailangan operahan si Miss Claire. Pwede ba? Anong sinasabi mo, Dr. Santos? Alam ko na po yung pwedeng dahilan kung bakit meron po kayo intracranial bleeding. Kaya hindi na po kayo kailangan operahan. Pwede ba? Huwag ka na manggulo dito. Umalis ka na! Bilis na! Umalis ka na! Ano pa? Wait, I wanna hear. Ano yung Dr. Santos? Miss Claire, nanggugulo lang si Doktora Santos. Hindi niya kasi matanggap, natalo siya at sa akin naniwala si Daddy. Zoe, hindi totoo yan. Andito lang ako kasi gusto kong pigilan yung procedure ni Ma'am Claire. Kasi hindi niya naman kailangan eh. Dr. Santos, bakit hindi dapat operahan si Claire? Dok Tanyag, may iniinom pong gamot si Miss Claire. Yung dapagliflozin. Para po yung sa diabetes niya. Pero iba po yung nakita ko eh. Yung tinitake po niya is dabigatran. Isa po yung blood thinner na pwede po mag-cause ng hemorrhage niya. This is a case of salad. Salad? It's an acronym. SALAD. Sound alike, look alike drugs. Pero Dad, baka mas lumala pa yung bleeding niya pag hindi pa natin siya naoperahan. Dok Tanyag, posibleng mali po yung nabigay sa kanyang gamot ng pharmacy. At hindi rin po titigil yung bleeding niya hanggat hindi niya po tinitigil yung pag-inom ng gamot na yan. Plus, kung operahan po siya ngayon, mas mataas po yung chances of bleeding dahil meron pa rin naman pong dabigat sa system niya. How long have you been taking this medicine? RJ, I have diabetes. I've been on medication. But this particular drug? I'm not sure, but I think over a month? Doon din ba nag-start yung pananakit ng ulo mo? I can't be sure, but I guess so. Then Annalyn could be right. You might be taking the wrong medication, kaya ka nagkaroon ng bleeding. So, ibig sabihin, hindi ko na kailangan operahan? Hindi na isa-shave yung ulo ko? We'll hold off the operation for now. Thank you, Dr. Santos. Dr. Tanyag, hindi ka man lang ba magsusorry kay Dr. Santos? No. I don't need to apologize. Because up until sinabi ni Doktora Santos na mali yung tinitake mong gamot, I was doing the right thing as a doctor. I was trying to save your life. So wala akong kasalanan dito. Excuse me. Good catch, Dr. Santos. Nakakainis. Bakit palagi na lang tama yung Annalyn na yan? Palagi na lang siyang nananalo. Hindi ba pwedeng ako naman for once? Ay nako, it looks like we both have problems sa mga babaeng umi-eksena sa buhay natin. Bakit? Nag-away na naman kayo ni Lynette? Ano bang bago dun? Pero hindi siya ang tinutukoy ko. Alam mo ba, na nandito sa Apex ang ex-girlfriend ng daddy mo. At panay pa ang dikit niya sa kanya. Ah, oo. Alam ko. Si Claire. Teka, alam mo and you didn't even bother to tell me about it? What for? As far as Dad knows,
patay ka na sa kanya. You are Morgana now. So, dapat hindi ka na concerned sa love life niya. And besides, I like that Claire for him. Kahit na kanina, pinagsorry niya ako kay Annalyn. Well, I don't like that Claire for him. Your dad cannot end up with his ex-girlfriend. So, sinong gusto mong mag-end up with him? Ikaw? As Morgana? Yeah, why not? That's a possibility. Why? How? Manhid ka ba? Kinalaban ka nga niya sa pagiging CEO, di ba? And kung hindi mo alam, walang gusto sa'yo si Daddy. You were never even a choice. It's between Lynette and yung ex niya si Claire. If you're gonna ask me, I'd rather choose Claire over Lynette. Kasi ayoko nang manalo si Annalyn. Kaya pwede ba, huwag ka nang umasa? Alam mo, Claire, pwede mo i-demanda yung pharmacy dahil mali yung gamot nila binigay nila sa'yo. Kaya na-endanger yung buhay mo. Huwag na. Hindi na kailangan. Kasi marami namang liable dito eh. The pharmacist assistant. Yaya ko na hindi chinek yung gamot na binili niya. Ako na umiinom ng gamot. Hindi ko walang binabasa yun. Maybe because it's a maintenance medication. Lesson learned na siguro to. That we should be more vigilant sa mga medication na tinitake natin. You know what? I'm just so happy that I'm safe now. We should celebrate my treat. Sama mo si Annalyn. Sige, sabihan ko si Annalyn. Lynette! Lynette! I have good news. Hindi na ako kailangan operahan. Talaga? Yes! Nako, good news nga yun. Magaling ka na? All thanks to your daughter, kaya ini-invite ko nga sila mag-dinner to celebrate. Sama ka! Nako, wag na. Kayo na lang kasi baka makagulo pa ako sa inyo. Sige na, sama ka na. Gusto ko rin makapagkwentuhan sa'yo, no? May itatanong ako sa'yo. Talaga? Ano yung gusto mo itanong? Gusto kong malaman kung bakit ka nagustuhan ni RJ. Claire, matagal na yung sa amin ni Lynette. At di na natin dapat pag-usapan. At saka baka hindi komportable si Lynette na pag-uusapan pa natin. At saka, hindi naman kita masasagot. Si RJ lang talaga makakasagot sa tanong mo. Ano ba kayo? Joke lang, guys. You guys are too serious. Ganito lang talaga ako. Sorry, Lynette, to put you on the spot. Tama naman. Past is past. Pero you should come because you know what? You're the mother of the doctor who just saved my life. You should be part of the celebration. Sama ka na. Yes? O, eto na yung order nyo, ha? Yung mga ibang order nyo, mamaya na. Tsaka yung tubig nandun, kayo na bahala. O, sige, ha? Naku, Lynette! Ibig mo sabihin, sa hotel kayo magdi-dinner? Eh, di ba ang mahal ng mga restaurant doon? Alam mo ba, na sinearch ko sa internet yung anong pangalan niyan? Claire. Claire na yan. Big time pala yung pamilya niyan sa Cebu. Mga mayayaman talaga. Ay, naku! Baka siguro pinagkasundo yan sila ng mga magulang nila kasi pareho silang mayaman, kaya naging magjowa sila, no? Pwede! Oo. Pwede! Pero, pwede din naman na nagkagustuhan lang talaga silang dalawa dahil, alam mo, maganda din yung Claire, ha? Di ba? Maganda rin. Hindi ko talaga alam kasi basta ang sabi lang sa akin ni Annalyn, si Claire daw ay ex-girlfriend at first love ni RJ. Yun yung kwento sa akin. First love! Di ba may kasabihan? First love never die? Ay, naku. Kaya, Lynette, sinasabi ko sa'yo, kinakailangan talagang magpaganda ka sa dinner ninyo. Sinasabi ko sa'yo, dapat magandang-maganda ka doon. Na dahil sa sobrang ganda mo, si Doc RJ magmimistulang kabayo na may tapahoho na sa'yo lang nakatingin, gano'n, no?
Focus lang sa'yo. Tapos dapat maganda ka talaga doon. Pagagandahin kita. Tamang-tama. Bukas na bukas, bibili tayo ng makeup. Kailangan pa ba yun? Natural. Kailangan maganda ka. Kaya bukas na bukas, bibili tayo ng makeup para sa dinner niyo ni Doc RJ. Napakaganda mo. Focus lang siya sa'yo ganun, oh. Kailangan malaman to ni Madam Morgana. You again, Morgana. What can I do for you this time? I need to talk to you about Lynette. And why is that? Dahil alam kong magkaribal kayo ni Lynette kay RJ. Wala akong gusto kay RJ. Well, your actions speak otherwise. Let me help you out. Magkakaroon ng dinner date si Lynette at RJ and you don't want that to happen. Morgana, gusto kong matuloy ang dinner na sinasabi mo. After all, ako ang nag-invite kay RJ and Lynette. What? Akala ko wala nang diferensya yung utak mo. Why would you invite ang karibal mo sa dinner? Hindi ko karibal si Lynette. Ang bait ng tao. In fact, I wanna be friends with her. Hindi mo kilala si Lynette. Traidor yon. Kunwari lang mabait, pero inaagawan ka na pala ng asawa katulad ng ginawa niya sa kapatid kong si Moira. Kaya kung ayaw mong maagawan, dapat ngayon pa lang pinapakita mo kay Lynette na hindi ka dapat niya binabangga. Let me help you out. Invite me to your dinner and I will show you. Talaga, Morgana? Gagawin mo para sa akin yan? But of course, Claire, you are so much better than Lynette. And I want RJ to end up with you rather than her. Thank you so much, Morgana. Very well. I will invite you to the dinner. Hindi ka magsisisi. I'm gonna make sure that this dinner, Lynette will never forget. In fact, kahit sa panaginip niya, hinding-hindi na niya magugustuhang lapitan pa si RJ. Trust me on this. I'll see you. Naku, Lynette, sigurado ako na bagay sa itong eyeliner tsaka itong blush on na binili ko. Sigurado ako pag niligay ko sa'yo, putok ka dito, Lynette. Oo nga. Tita Lynette, siguradong ang ganda-ganda mo mamaya. Oo, sabi ko sa'yo. Eh, kanino pa nga ba magmamana yan? Eh, di syempre kay Chang Susan Ay, yan. kanino pa nga ba? Nanay, oh, anak, ay. Hindi ka pa ba nakapaghahanda? Abay, di ba meron kayong dinner mamaya? Yun na nga po eh. May sasabihin po ako sa'yo, Nay. Ano yun? Pinapa-duty po kasi ako ng chief risk ko eh. Wala daw po kasi ibang magjo-duty. Kaya, kayo na lang po muna yung pumunta dun sa dinner. Ano? Naku, anak. Kung hindi ka pupunta, hindi na rin ako pupunta. Ayoko. Nay, sige na, pumunta ka na po. Iti-text ko na lang po si tatay. Tsaka nakakahiya naman po kay Miss Claire kung pareho tayong wala dun. Lynette, pwede ba? Sumama ka na. Oo nga, Tita Lynette. Alam mo, Lynette, pag hindi ka pumunta, iisipin ni Claire, affected ka kasi siya yung ex. Tama. Nay, sige po ha, balik na po ako. Sige, mag-enjoy po kayo. Sige po. Sige. Ano? Affected?
RJ, Claire, you made it. sabi ko naman dadating ako, di ba? Eh, kasi akala ko gaganti ka eh. Gaganti eh. Bakit? Eh, kasi diba, the last time we had date, hindi ako sumipot. That was a long time ago, Claire. Mga bata pa tayo nun. So, you forgive me? It depends. Depends on what? Kung masarap ang pagkain dito. Why don't we find out? Let's order? Thank you. Order na tayo? Hindi ba natin hintayin si Lynette at saka si Annalyn? Oh, maybe they're on the way na. Why don't we order food para may pagkain na pagdating nila? Masalan ba sa pagkain si Annalyn? Maselan? Nako, mapapalaban ka dyan sa anak ko. Nagtataka nga ako eh. Ang lakas kumain, pero hindi naman tumatangkad. Ikaw talaga. RJ, how do I look? Magugustuhan kaya sa ni Annalyn and Lynette? As usual, maganda ka. Ikaw din naman eh. You look so... Basta, I'm lost for words. Ganun ka kapogi. RJ, do you remember when we took the ferry from Bacolod to Iloilo? Yung muntik ka na mahulog sa tubig. Eh kasi naman, you told me to wear slippers. Eh, ang tigas ng ulo ko, di ba? Na wear heels. Ayun, tuloy nadulas ako. Nadulas lang ba? Parang iba ang naalala ko. Oh my God! Okay na. Nakabuka ka na in front of other passengers. Woo, nakakahiya. But I learned my lesson. Comfort before fashion. Tagal na since the last time na tumawa ako ng ganito. Nakakamiss. Nakakamiss to. Nakakamiss ka, RJ. Lynette! Lynette, RJ, you look... You look so... Out of words, RJ? Claire, magandang gabi sa'yo. I'm glad you're here. Saan si Annalyn? RJ, hindi ka ba tinawagan ni Annalyn? Kasi kailangan daw siya sa ER ngayon kaya hindi siya makaalis. Ang sabi niya sa akin, tatawagan ka daw niya. Hindi naman siya tumawag sa akin. Makakasunod ba siya? Hindi ko alam. Alam mo naman si Annalyn, di ba? Hindi aalis yun ng ER hanggat may pasyente, kaya mukhang malabo na siyang sumunod dito. Naku, sayang. Ang sarap pa naman ng food dito. Talaga? Pwede bang i-take out na lang natin yung para kay Annalyn? Of course you can do that. Shall we? Lynette, Excuse me, magsi-CR lang ako. order ka na. Tingnan mo yung pagkain. Masasarap daw yung pagkain dito. Talaga? Nag-order na ba kayo? Si Claire nag-order. Annalyn! Baka gusto mong tingnan yung patient ko. Baka kasi magkamali na naman ako. Susuntok parang... O, diba, genius ka? Na just by looking at the patient, alam mo na kung anong mali sa kanya. Claire, matagal na yung nangyari sa atin. Matagal na.
It was ages ago when I had to leave you. At talagang ipinamukha mo pa sa akin na bagay sila ng daddy mo? I'd rather have her end up with Dad kaysa sa Lynette na yung... No way! RJ, this is fate. Pinagtagpo tayo na parehong malaya. Let's make it work this time. Things happen for a reason talaga. Tay!